kachada, it's me once again, Junen, and welcome to my YouTube channel. Dito lang sa Junen Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng pusit in 2 ways. Cagayan de Oro style. Kung handa na kayo, tara na, magluto tayo! Ang una po nating lulutuin mga katsada ay ito pong adobong pusit. Pero bago tayo magluto ay gagawa muna tayo ng gimmick dito sa ating bawang at sibuyas. Aba, parang magic ng isang albularyo ah. At eto na po ang squid na nabili natin sa General Santos City. Huhugasan lang natin ito na maigi at hihiwain ayon sa gusto nating laki. But I preferred into bite size lang kagaya nito. Hinahati na rin natin ito mga katsada para sa isa pa nating putahe. Dito naman ay ipapakita ko lang muna sa inyo ang gagamitin nating mga sangkap. Para sa ating adobo ay meron tayong hiniwang pusit. Gagamit din tayo ng bawang, sibuyas, luya, ground black pepper, asin pampalasa, sugar pambalansin ng lasa, sili pampaanghang, at walang laman, oyster sauce, tomato paste, soy sauce, sus! Ginoo ka talaga! Wow ka! cooking oil, at sesame oil. Para naman sa ating calamares ay meron tayong hiniwang pusit, flour and cornstarch mixture, itlog ng dinosaur, ground black pepper, at chicken powder. Gagamit din tayo ng mantika para pangprito. At ayan na po ang kumpleto nating sangkap para sa dalawa nating putahe. So ang una nating gagawin ay igigisa muna natin itong ating bawang, sibuyas, at luya. Mabilis lang natin itong lutuin mga katsada at ayaw natin itong patagalin para hindi siya kunat. Kapag nalabas na ang aroma ng mga ito ay ilalagay na rin natin ang ating hiniwang pusit. Ngayon naman ay maglalagay na tayo ng ating mga pampalasa. Soy sauce, hahaluin lang natin ng konti, sugar pambalansin ng lasa, salt to taste, oyster sauce, tomato paste para pampalapot, konti lang mga katsada, ground black pepper, at water. Konti lang din para hindi siya magsasabaw. Maglagay na rin tayo ng sili para medyo naman may sipa ang ating adobong pusit. At ang huli ay ang sesame oil para makintab tingnan ang ating adobo. Haluin lang natin ito ng konti at voila! Tapos na ang ating squid adobo Cagayan de Oro style. Para naman dito sa ating calamares ay maglagay muna tayo ng itlog, ground black pepper, at chicken powder dito sa ating hiniwang pusit. At i-marinate muna natin ito sa loob lang ng 2 oras. A few moments Mas matagal, mas maganda para absorb talaga ang ating mga pampalasa. Pagkatapos ng 2 oras, ay lalagyan natin ito ng tubig
para makagawa tayo ng kaniyang batter. Maghanda na rin tayo ng flour and cornstarch mixture na may black pepper para naman sa ating breadings upang sa ganun ay maging crispy itong ating calamares. Haluin lang natin ito ng maigi mga katsada para mag-mix ang ating flour and cornstarch mixture at ang mga pampalasa. At i-coat natin dito ang ating marinated squid bago natin ito iprito. 2 beses natin ito i-coat mga katsada by dipping again our coated squid to the butter and coat again to the breadings para super crispy ang resulta. Para naman sa ating paprito ay magpapainit lang tayo ng ating cooking oil. At kapag ito ay mainit na, ay ipiprito natin itong ating breading squid ng mabilisan in less than a minute. Ayaw natin itong iprito ng matagal mga katsada para hindi ito pupunat ang ating squid. Iprito natin ito sa loob lang ng 20 to 30 seconds. At ayan na, luto na ang ating squid calamares Cagayan de Oro style. Tingnan nyo mga katsada, makakalimutan mo pangalan mo kapag matikman mo ito at siguradong taob na naman ang kaldero kapag ito ang ulam mo. Tirahin ko muna ito mga katsada, baka tirahin pa ito ng iba. Una tayo dito sa calamares. Dip muna natin ito sa ketchup at ayan na mga katsada. Oh my gulay! Ang sarap talaga. Teka, sino nga ba ako? Parang nakakalimutan ko ng pangalan ko ah. Dito naman tayo sa adobo mga katsada. Tingnan nyo. Ang sarap.